Igan, nakikipag-usap na ang Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic para maiuwi agad si dating Congressman Saldico na naaresto roon. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. Inanunsyo kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakahuli kay Ko sa Czech Republic matapos tangkaing tumawid sa bansa ng walang tamang dokumentasyon. Nakadetini ngayon ang dating mambabatas sa Prague. Ayon sa Czech Police, makalap pa sila ng mga detalye. Ang embahada naman ng Pilipinas sa Prague nakatakda raw magbigay ng impormasyon sa Department of Foreign Affairs kaugnay nito. Isa si Ko sa mga itinuturong sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control project sa bansa. At naharap siya sa kasong graft at malversation kaugnay sa halos 290 million pesos na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Dati nang itinanggi ni Ko na nakatanggap siya ng kickback mula sa proyekto. Noong Nobyembre, matatandaang naglabas si Ko ng ilang video sa social media at itinuro si Pangulong Bongbong Marcos na siyang nag-utos umano ng insertions sa national budget. Itinanggi na ito noon ng Malacanang. Samantala, kuha tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Live mula sa Prague, Czech Republic, makapanayan po natin si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Magandang umaga, Andy. Igan, pasado alas 12 na madaling araw dito sa Prague at hawak na ng Czech authorities si dating Congressman Saldico. Sa batas ng Czech Republic, yung mga dayuhang naharap sa deportation ay inilalagay sa isang detention facility. Sa ngayon, inaalam pa natin kung nasang pasilidad si dating Congressman Saldico. Andy, mayroon ba impormasyon bakit nagpunta ng Czech Republic itong si Saldico? Igan, wala pang opisyal na pahayag yung Czech government tungkol nga doon sa pagkakahuli ni dating Congressman Saldico. Kaninang hapon, pinuntahan natin yung presidium o yung headquarters ng Czech Police para magtanong kung nasaan nga ba si dating Congressman Saldico. At yung presidium ay yun din yung lugar kung nasaan yung isang opisina na nakikipag-ugnayan sa Interpol. Ayon sa pulisya ng Czech Republic, aware daw sila sa Filipino situation nila. Sagot nila yan dun sa tanong ko dahil gusto nating malaman kung narito na nga ba talaga si dating Congressman Saldico. Hindi na nagbibigay na ibang detalye yung Czech Police dahil ang sabi nila yung kanilang Ministry of Interior na ang magbibigay ng opisyal na pahayag. Kung paano siya naaresto, kung saan at kung kailan, yan natin hinihintay na kasagutan mula doon sa Czech Ministry of Interior. Okay. May mga kinatawan ba o kasama si Saldico na naghihintay rin ng impormasyon tungkol dyan? Igan, isa yan dun sa mga detalye na inaalam din natin ngayon mula sa ating embahada dito sa Czech Republic, pati na rin doon sa Ministry of Interior. Oo. Ano hawak na impormasyon ngayon ng ating embahada? Sila ba'y nakipag-ugnayan na dyan? Na-report na ba sa Department of Foreign Affairs? Kanina, pagkatapos nung payag ni Pangulong Bongbong Marcos, nung anunsyo niya, pumunta tayo dun sa ating embahada dito para kumuha ng karagdagang detalye. Ang tanging nabanggit lang sa atin ng mga taga-embahada, magre-report daw sila sa DFA kaugnay sa sitwasyon ito. Ilan doon sa mga detalye na gusto nating malaman ay kung mabibigyan ng consular assistance itong si dating Congressman Ko. So, yan ang ating antabayan sa mga susunod na oras. Kanina ko pa nire-research kung may extradition treaty tayo sa Czech Republic. Ano bang balita dyan? Igan, base doon sa impormasyon ating nakalap, wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Inaalam natin ngayon kung paano mapapauwi itong dating congressman. Sa ngayon, ang alam natin, kanselado yung passport ni dating Congressman Saldico. At dahil dyan, maituturing siyang undocumented individual. At sa batas ng Czech Republic, yung mga dayuhang walang kaukulang dokumento, yung mga pasuna, yung residence permit or visa, ay maaaring patawan ng departure order. Okay. At ang Ministry of Interior o yung Czech Police yung nagbibigay o yung nagpapataw
ng departure order. Sa impormasyong ating nakalap doon sa Czech government portal, nakasaad doon sa departure order yung mga araw na kung kailan maaari pang manatili dito sa bansa yung mga undocumented individual. Kaya ngayon, yan ang ating impormasyong bine-verify sa Ministry of Interior at kung anong epekto na to sa sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. Okay, abang tayo ng mga dagdag pang impormasyon mamaya. Maraming salamat, GMA News Ringer Andy Peñafuerte. Ingat po. Pinag-aaralan ng House Justice Committee ang desisyon ng Commission on Audit na nagbasura sa apela ng Office of the Vice President kaugnay sa Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million pesos na confidential funds nito noong 2022. Sabi ng isang miyembro ng komite, maaaring basihan ito para masabing may impeachable offense si Vice President Sara Duterte. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa Commission on Audit Decision Number 2026-171 na may petsang April 10, unanimous ang chairperson at 2 commissioners ng COA sa pagbasura sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Magugunitang noong December 21 hanggang 31, 2022, ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds. Pero mahigit 73 million pesos dito ang disallowed ng COA. Kasama rito ang mahigit 69 million pesos na halaga ng pabuya in cash, in kind at gamot sa mga informant na sabi ng COA ay dapat suportado ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation. Sagot ng OVP, matagumpay ang operasyon nila dahil wala namang nangyaring aberya na konektado sa seguridad. Pero sabi ng COA, hindi ganun yun. Kasi dapat magsumite ang OVP ng accomplishment report na may breakdown ng pinagamitan ng confidential funds at bakit masasabing nagtagumpay ang mga ito. Disallowed din ang 3.5 million pesos na pinambili ng mga mesa, upuan, computers at printers. Sabi ng COA, kailangang may official receipts o sales invoice ang mga ito at hindi lang acknowledgement receipts. Sa apela ng OVP, sinabi nitong nalabag ang karapatan nito sa due process. Bagay na pinabulaanan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Tingin ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, magiging basehan ang COA decision para sabihing nagkaroon ng impeachable offense ang bise. So the fact that the Vice President and 2 of her OVP officials are being asked to return 73 million is already the proof that the use was improper, that the use was irregular, that there was a misuse of confidential funds. And therefore, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. Kasi syempre, public office is a public trust. Yung pong ganito pong paggamit ng pera, people had been jailed for less. Sabi ng isa pang miyembro ng Justice Committee na si Representative Joel Chua. Dito lumalabas, it's either mali yung paggamit, hindi nagamit ng maayos, or hindi na-justify yung paggamit. So, either sa kung ano man doon, ibig sabihin talaga may problema sa paggamit. Or hindi talaga mapaliwanag kung paano nagamit. Panawagan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na endorser ng Cabrera impeachment complaint, ibalik ni VP Duterte ang 73 million pesos at panagutan ang kanyang nagawa. Pero kapag isinauli ba ng bise ang 73 million pesos, wala na siyang impeachable offense? Hindi din po ma-absolve kung meron pong impeachment proceedings laban sa kanya. Kasi nga, yung pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So, we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million.
Inudyokan naman ni Manila Representative Bienvenido Abante na nag-endorso rin sa Cabrera impeachment complaint si VP Duterte na humarap sa House Committee on Justice imbis na idaan sa mga press release at social media post ang kanyang mga paliwanag. Naniniwala ang ilang miyembro ng House Committee on Justice na mabigat ang mga nalantad na sa komite laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pagkakataon pa raw siyang kontrahin ang mga ito. Well, kung sa bigat at bigat, masasabi natin may puntos. Pero siyempre, hindi mo naman po pwedeng sabihin na may probable cause na agad kasi hindi pa naman tapos yung committee hearing. O pwede pang magsumite ang defense ng kanilang mga ebidensya to disprove, di ba, or to rebut lahat ng mga allegations sa kanila. Kaya nga po yung determination ng probable cause sa dulo pa yan. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte at ng OVP. Bukod naman sa 73 million pesos na disallowance, sabi ng COA, may isa pang notice of disallowance silang ipinadala sa OVP para naman sa 375 billion pesos confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Hindi malinaw kung nasagot na ito ng OVP. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News. Mga puso, nagbabalik po tayo dito sa Mabuhay Rotonda kung saan isinasagawa ng Grupong Manibela ang kanilang ikatlo tuling araw ng Tigil Pasada. Makakausap po natin ngayon ang pinuno ng Manibela, Ginoong Mar Valbuena. Ginoong Mar, magandang umaga sa inyo. Ano bang mangyayari ngayong ikatlong araw? Magandang umaga po, Sir Ivan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ngayong araw, nandito po kami sa Welcome Rotonda. Magmamarcha po kami papuntang Mindiola para malapit-lapit na sa ating Pangulo na ipanawagan na isuspend ang excise tax, ang value-added tax, at i-roll back ang presyo ng mga produktong petrolyo doon sa nararapat na presyo nito dahil alam naman natin na nung unang linggo pa lamang ng bugso ng tensyon sa gitnang silangan ay talagang sobra-sobra na yung pagtataas nito. So, ibig sabihin, nung mga panahon na may stockpile pa ang Pilipinas, ang mga oil companies natin, nagtaas na sila. Ang paliwanag pa nila, yung pinambili ngayon ay yung itinaas nila na presyo nung unang linggo, unang buwan. So, ibig sabihin, nabayaran na natin yung pinambili ngayon, dapat nang ibalik doon sa 55 o mas mababa pa na presyo nito. Kamar, isa-isayin natin, yung mga naging tugon ng gobyerno so far, ayuda. Hindi sapat yung ayuda para sa inyo? Hindi sapat yung ayuda at PR lamang ito ng ating gobyerno. Hindi naman ito hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi, ibaba yung presyo ng langis at isuspend yung excise tax. Yung hindi natin hinihingi, yun ang binibigay nila na hindi naman lahat nakikinabang. At marami pa rin hanggang ngayon ang namomroblema na hindi po nakakuha. So kung ang ginawa na lamang po ng ating gobyerno, sinubsidize yung kada litro ng mas malaking porsyento sa lahat ng gasolinahan, mas mapakikinabangan po sana Ito, may 10 pisong diskwento raw sa mga jeep at bus. Sa ngayon, hindi pa ito nararamdaman kasi iilang gasolinahan pa lamang po ang meron. Nationwide, 14 pa lamang na gasolinahan at lahat yon ay nasa Quezon City. At nitong kahapon, may nagkarga doon sa sinasabi nilang gasolinahan, wala namang binigay na diskwento kasi hindi daw nila alam. So, ganun po kahirap yung dinaranas nitong mga super na may discount pero wala naman pala. Yung service contracting naman? Sa service contracting po, sa carousel, meron na, pero sa mga jeepney, wala pa sa ngayon. Wala pa. So may mga nililinyang programa. Ito'y welcome naman sa inyo. Yun nga lang, hindi pa gumugulong. Hindi pa po siya gumugulong, pero sa service contracting, alanganin po talaga kasi marami pa po talaga ang hindi nabayaran. At nung mga nakaraan pa, at dapat yon masingil muna bago kami mag-abono na naman ulit. Itong excise tax at VAT, sinabi na ng presidente, pagka daw kasi tinanggal ang VAT, ang sinusuportahan mo lang yung transportasyon. Kailangan daw, may iba pa rin namang koleksyon ng gobyerno para pantustos sa ibang proyekto ng ibang mga sektor ng lipunan. Hindi pa ba sapat yung halos 45 days na kumita ang gobyerno sa excise tax at value-added tax nang hindi po bababa sa 46 billion pesos sa windfall profit nito at ang malalaking oil companies
hindi po bababa sa 130 billion pesos ang windfall profit nila. Hindi pa po ba kayo busog? Itong gobyerno po natin, narinig natin na sa loob ng 3 buwan, mawawalan siya ng kitang 40 billion pesos. Mawawalan ng kita at malulugi. Ngayon lang tayo nakarinig na wala namang puhunan pero nalulugi pa at mawawalan ng kita. Okay. Sa araw na ito, ano ho mangyayari? Pupunta kayo ng Menjola, magpoprograma at wala pa rin papasada sa mga miyembro ninyo? Wala pa rin pong papasada ngayon. Talagang nanindigan kami na hindi lamang po ang sektor ng transportasyon ang makikinabang sa ipinaglalaban natin. Kung iro-rollback po ito, lahat ng commuters, hindi kailangan magtaas ng pamasahe. Kung iro-rollback sa dating presyo, yung mga motorista, mga private car owners, makikinabang din kapag na-rollback. At yung taong bayan, ang mga Pilipino, bababa ang bilihin kapag na-rollback. Nandito kami hindi para mamirwisyo, para tulungan ang taong bayan na ma-rollback at maging stable ang mga bilihin. Ang presyo nito. Pahabol na tanong ko lang. Ito'y global crisis eh. Paano tutususan ng gobyerno yung isa-subsidize para bumalik sa dating presyo? Ganun bang gusto ninyo mangyari? I-rollback po yung pagka na-rollback po yung presyo ng petrolyo, kahit wala na pong subsidy, wala nang isa-subsidize. So yun na lamang po ang panawagan natin. Tama po kayo, pandaigdigang krisis po ito. Pero bakit yung ibang bansa nakakaya nilang makasurvive na hindi po mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at nagsakripisyo yung kanilang bansa, natanggalin muna yung value added tax. Tayo nga lang yung may excise tax. Ngayon lang tayo makakarinig na yung mga produktong petrolyo ay bisyo pala ang paggamit katulad ng sigarilyo at alak. Maraming salamat, Mar Valbuena, sir. Maraming salamat, Sir Ivan. Nakausap po natin, Mar Valbuena ng Grupong Manibela. Ngayong araw po, magpapatuloy ang pamimigay ng 5,000 pesos na cash aid sa mga motorcycle taxi at delivery service rider sa Metro Manila. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, may mga naka-assign na payout site sa Metro Manila para dito. Ang mga rider na taga Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Camanaba magtungo po kayo sa Caloocan Sports Complex. Ang mga taga Quezon City, Marikina, Pasig at San Juan sa Quezon Memorial Circle naman. Sa Makati Coliseum, naka-assign ang payout sa mga rider na taga Makati City, Mandaluyong, Manila at Pasay. Habang sa Mercado de Lagos sa Taguig naman, pwedeng magpunta mga taga Taguig, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pateros. Paalala ng LTFRB, dapat tugma ang pangalan na nasa listahan at sa inyong valid driver's license sa ipapakita sa payout site. Kung may mali sa spelling o kulang sa pangalan, itatama ito ng taga-DSWD na naka-assign sa payout site. Yan po muna ang latest mula dito sa Mabuhay Rotonda. Balik muna tayo sa studio. Bumaligtad at humambalang ang isang SUV sa isang flyover sa Pilar, Bataan. Yan ay matapos araruhin ng SUV ang ilang concrete barrier at isang utility van. Ayon sa mga rumesponding otoridad, wala namang lubhang nasaktan sa insidente. Natanggal na rin sa kalsada ang bumaligtad na SUV. Patuloy ang investigasyon. Very welcoming ang atake ng isang grupo na tila naging mga flight attendant pero sa jeep. Habang sakay ng jeep sa Las Piñas, sabay-sabay nilang binabati ang mga sumasakay, gayon din ang mga bumababa. Sila ay mga miyembro ng Alab Manuyo Dance Troupe. Kwento ng kanilang coach na nag-upload ng video, nag-perform sila sa isang mall at pauwi na nang mapagkatuwaan nilang gawin yan para magbigay ng good vibes sa mga pasahero. May mahigit 600,000 views at more than 90,000 reactions na yan online. Matapos maging usap-usapan ang mga eksena ni Beauty Gonzalez, Mike Tan at Chris Bernal, isa pang bida ng House of Lies na si Martin Del Rosario ang nagpakita ng husay sa kanyang eksena. Hindi mo pwedeng isama si Ashley! Anak ko siya! Atala ko rin siya! At sa ating dalawa, ako mas nakakalam kung ano nakabubuti sa kanya! Hindi! Hindi mo siya anak! Ano? Hindi ikaw ang tatay niya! Anak siya ni Paulo! Wow! The truth is out, ni-reveal na ni Thea Chris Bernal na si Ashley Angel Cadaw ay hindi anak ng kanyang asawa na si Edward played by Martin. Si Ashley ay anak pala ng kapatid ni Edward na si Paulo Mike Tan.
yan! Hindi na naitago ni Edward ang galit niya kay Thea at nasaktan niya ang asawa. Dapat abangan ang confrontation ni Edward at ng amang si Greg played by Lito Pimentel dahil alam pala niya ang cheating ni Thea at Paulo. Ang viewers naman hooked sa galing ni Martin na pang best actor daw. Subaybayan tuwing 3:20 p.m. ang House of Lies sa GMA Afternoon Prime. Magaling talaga yan si Martin. Grabe, galing intense.